Mula ngayon, ako si Yun Kingsi. Ang swerteng malaantas mo, akin na. Si Suning Shuang, ituturing kitang parang tunay kong kapatid. Kukunin mo pa nga ang spiritual meridians ko. Aagawin mo ang swerte ko. Ikaw din, tawagin mo akong ate at tatawagin kitang kapatid. Ako ang anak ng langit at lupa. Bakit mo kailangang magtago ng apelyido at magpalit ng pangalan? Sa mundong ito sa ibaba, ibinibigay ko sa iyo ang swerteng ipinanganak na dalaga bilang katapat at ang sektang Lingyon. Ang mga guro nila, hindi pa malinaw. Sino ang nag-utos sa kanilang protektahan ka at nagtatago pa ng putol na token na iyon? Ikaw talaga ang salarin na nagpasakit sa kanila. Talagang bulag ako. Sana may susunod na buhay. Pagbabayarin kita, Suning Shuang, ng tamang kapalit. Ngayon ako, si Yun Kingsi, ay nanunumpa rito. Kung hindi makatarungan ang langit, ibabaligtad ko ang langit na ito. Ha. Kung hindi makaalam ang emperador, papatayin ko ang emperador na ito. Bakit? Dahil lang sa kapangalan at kaparehong apelyido, ganyan na ako apiin. Ang masamang babaeng bida na ito, gusto pa akong tanggalan ng laman at buto. Kung ako ang mapadpad doon, tiyak kong ikakalat ko pati abo ng puting lotus na iyon. Plaza ng pagsusulit. Tumahimik. Ngayon, ang 6 na malalaking sekta. Opisyal nang nagsisimula ang pagsusulit sa pagtanggap. Ang seremonya ng pagtanggap ng 6 na sekta ngayong taon ay napaka-ingrande. Pagsusulit sa pagpasok ng mga disipulo, nasa loob na talaga ako ng nobela dahil dumating na si Madam. Paano pa magiging ayon sa orihinal na kwento? Ate, gusto mo bang sumali sa sektang Tianjian? Suning Shuang. Ang anak ng emperador ng langit, so what? Pabayaan mo si Madam na umalis ng maayos. Sa pagsusulit na ito, ako ang magiging unang pwesto. Maaari akong magsama ng isa pang tao papasok sa sekta. Ate, gusto mo bang maging kasama ko? Yun ang apelyido ko, Su ang iyo. At mas bata pa ako sa iyo ng 1 buwan. Mas mukha ka lang na bata. Huwag kang magkalat. Ate, nairita ka ba sa akin? Nakakainis talaga ang ganitong mga plastic. Huwag kang mag-alala. Sumama ka sa akin sa sektang Tianjian, ha? Patay na yan, hindi ko pupuntahan. Kung ganoon, ate, ibenta mo na lang sa akin ang jade pendant mo, sige. Bibigyan kita ng 100 mababang antas na spirit stone. Siguradong mapakikinabangan mo iyan. Lumayas ka. Bakit ang sungit mo? Gusto ko lang. Ang pagkakataon sa jade pendant mo. Kaunti lang ang tapang mo. Gusto mo pa akong lokohin. Na para bang ako pa ang magmamakaawa sa'yo. Ibenta mo na sa akin. Hindi na kita kukulitin pa agad. Ang tinanong mo lang sa akin kanina ay kung nairita ba ako sa'yo. Nairita ako sa'yo. Lumayo ka sa akin. Huwag ka nang umarte. Suning Shuang. Ang mga susunod mong pagkakataon ay akin na. Buwisit. May hindi ba tayo pinagkakasunduan? Agad na pinaalis ang talunang disipulo. Ang unang pwesto ay naging binagong yelong espiritual na ugat. Nasa entablado si Suning Shuang, naghihintay. Mutated na ice spirit root si Suning Shuang, halika rito. Ha? Kung wala kang sekta, magiging lone cultivator ka na lang. Hindi ba parang ibinibigay mo lang ang ulo mo sa kalaban? Iha, nakikita ko na pambihira ang iyong talento at pundasyon. Sumama ka sa akin sa sektang Lingyon. Paano kung maging personal kong disipulo ka? Tiyo, ako ay may inutil na 5 elementong espiritong ugat. Hindi nito kayang magpasok ng ki sa katawan. Huwag mo akong pagkamalan. Kung papasok ka, ngayon ka nang magpatala bilang disipulo. Agad, ngayon din. Ano ang ginagawa mo? May scam din pala sa mundo ng cultivation. Hindi ako manloloko, iha. Kapag dumating ka sa sektang Lingyon, kahit buong buhay ka nang di makapagpatayo ng pundasyon, aalagaan ka namin hanggang tumanda ka. Sa sekta natin, 10 lang tayo kasama ka. Walang formalidad, walang makikipag-agawan sa mga yaman mo. Anumang kondisyon, ikaw na ang magbanggit. Sigurado ka bang tatanggap ka ng isang inutil na 5 elementong basura? Ang cultivation ay laban mismo sa langit. Ano naman kung mahina ang talento?
Noong araw, si Dan King Shasheng wala ni espiritong ugat, pero umakyat din siya sa langit sa tulong ng mga talisman. Tiyo, sino si Dan King Shasheng? Matagal na siyang umakyat sa langit. Tingnan mo ang token ng sekta namin. May mga talisman pa siyang iginuhit dito. Parang nakita ko na ang token na ito. Ito ay... Sa libro, nilipol ni Suning Shuang ang sektang Lingyun. Sa kanya inagaw ang sagradong artifact. Mabait ang sekta natin, bunso. Kung gusto mo, Master, tanggapin mo ang yuko ng iyong alagad. CJ, mula ngayon, ikaw na ang ikasyam ng sektang Lingyun. Bilisan mo at patakan ng dugo para makilala ang amo. Ah, ah. Ang yabang mo naman, dito mismo mag-absorb ng ki. Kailangang sabay na mapasok ang 5 espiritong ugat. Pasok ka. Ning Shuang, iha, halika sa sektang Xuanling. Ano ang nangyari? Naubos ang espiritong ki. May nagsasanay sa labas. Impossible. Sa ganitong ayos, baka Jindan breakthrough ito. Pero hindi ganyan kalakas ang hatak. Ning Shuang, sumunod ka rin. Tingnan natin kung sinong makapangyarihan iyon. Yuan-chan, nababaliw ka na ba? Lahat, tumayo lang dyan at huwag gumalaw. Isang hakbang lampas sa hangganan, kamatayan. Sino ang mangangahas gambalain ang paghatak ng ki ng alagad ko? Babagsakin ko siya. Pagpasok ng ki sa katawan, impossible. Sa ganitong ayos, baka spirit gathering formation ito. Master ng sekta, kilala ko ang ate na iyon. May inutil siyang 5 elementong espiritong ugat. Kapag pinilit mo ng ganyan, may mangyayaring masama. Enye. Ha. 5 elementong espiritong ugat. Yuan-shen. Kahit magpulot ka ng basura, mamili ka naman. Master Yi. Ang sapilitang paghatak ng ki sa 5 elementong espiritong ugat. Tiyak na sasabog ang katawan at mamamatay. Binabaliwala mo ang buhay ng tao. Pahintuin mo siya agad. Kahit mamatay ang alagad ko, hindi niyo siya pakikialaman. Bumalik kayo at ipagpatuloy ang pagpili ng sarili niyong mga disipulo. Pasok ka. Kahit mamatay, hindi susuko. Hindi ako kailanman magiging tuntungan ninyo. Ha.
Amo, habang mas mataas ang iyong kultibasyon, mas dumarami ang mga kayamanan sa espasyo. Ikaw ang sapilitang tumulong sa akin na patunawin ang 5 elementong espiritong enerhiya kanina. Siguradong naiinggit na ang mga matandang iyon sa labas. May paraan ba para maitago ang aking kultibasyon? Pwedeng magpanggap bilang may-ari nito ang jade bracelet. Kung gusto nitong magpakita, magpapakita. Isang uri ng berdeng halaman, 5 antas ng key refining. 11 taong gulang, 5 antas ng key refining. Imposibleng ganoon kabilis ang 5 elementong espiritong ugat. Siguradong masamang teknik ang nililinang niya. Hayaan mo akong maghanap. Xiao Hongyu, saan mo itinago ang aking disipulo? Isuko mo siya. Matandang baliw, malinaw na ikaw ang gumamit ng pagkakataon para mabuking ang lahat. Gumamit ka ng Space Magic Treasure para itago siya. Ehi. Mabuting disipulo, tara na. Yun Kingsi, wag mong ilagay sa alanganin ang iyong guro. Magsabi ka ng maayos, paano mo na ipasok ang espiritong enerhiya sa katawan mo? Curiosity lang kami. Tinatanggihan ko. Ha 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 ha. Binigyan ka na ng mukha, ayaw mo pang tumanggap. Matandang aso, lakas ng loob mong magsaliksik ng kaluluwa. Nabura ang kamalayan ng aking Huashen artifact. Ang isang nasa Huashen stage ay binubuli ang isang batang key refining. Ang kapal ng mukha ninyong mga matandang aso. Guro, ayos lang ako. Mukhang may lamok na sumalpok at namatay. Yesek Master, dati kang nanumpa sa langit at lupa. Nasa loob ng 100 taon ay hindi ka na muling aagaw ng mga disipulo sa grand meeting ng sekta. Sira na ba ang salita mo at babalik sa iyo ang sumpa? Hindi ka karapat-dapat na maging guro niya. Ibigay mo sa amin sa sektang Yushu. Siya o Sect Master, ako ang unang natanggal sa unang round. Mga 5-element basura, itapon na lang bilang kalat. Ang guro ko ay namumulot lang ng tira-tira. Ito ba ang tawag sa agaw? Ha 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 ha. Mga bulag kayo sa ginto. Na-eliminate ang isang napakabihirang henyo, ano bang pakialam ko doon? Ay! Hindi pwedeng banggain ng harapan ang sword intent ng Holy Realm ngayon. Ha ha ha. Maghanap na lang kayo ng disipulo, mga kasama. Kung haharang pa kayo, ang susunod na espada ay ulo nyo na ang tatamaan. Yun Kingsi sa grand competition ng sekta makalipas ang 3 taon. Ang jade bracelet na iyan, ako mismo ang mag-aalis. Guro, may war-torn Syria style din pala sa mundo ng kultibasyon. Sobrang hirap ba ng sekta natin na pati pangunahing tarangkahan di na maayos? Ninakawan ba ang sekta natin? Pasok ka muna, saka mo ikwento. Ang kasiksikan ng espiritong enerhiya ay ilang dosenang beses kaysa sa labas. Panlabas lang iyan. Halika rito, iha. Alainan. 3 marka ng pangsagip. Mula ngayon, kahit nasa labas ka at isang matandang halimaw sa yugto ng tribulation, hindi ka pa rin nila mapapatay. Maglakad ka lang ng palaban. Tumanggap na siguro ng maliit na kapatid na babae. Ang matandang ito, gusto ko talagang makita ang mga mukha ng mga sect master na namumutla sa galit. Bakit puro kalbong kuweba ang nandoon kay guro? Wala man lang sariling bakuran. Tandaan mo, sa sektang Lingyon, buong sekta ay nakatira sa mga kuweba. Walang kahit anong bakuran. Kung makakita ka ng isang bakuran sa loob ng sekta, pasok ka agad at tumakbo ka para hanapin ako. Ikapitong kapatid na si Mujing Hong.
Naglakbay ng malayo para sa piging ng kahanga-hangang mundo ng tao, para masilayan ang napakagandang anyo ng mundong mortal. Lumapit kayong lahat, ito ang bunso ninyong kapatid sa sekta, si Yun Kingsi. Mo Jinghong. Ikinagagalak kitang makilala, bunso kong kapatid. Storage ring. Nasa loob ang 7 kulay na misteryosong kasuotan at mga espiritong prutas na merienda. Ang napakagandang espiritual na bunga sa loob ng singsing na may walang hanggan espasyo. Huwag mo nang tipirin, kainin mo na. Mga bagay na tanging ang ninuno ng mundo ng immortalidad ang mayroong ganito. Magbigay galang kapag nagkita. Pinipilit ninyong ilabas ako sa sukdulang galaw, ha? Ang Qianxun Needle ay iisang sinaunang banal na kagamitan. Dalhin mo, bunso, pangdepensa mo. Kahit ang pagkuha ng disipulo, kailangan bang ganito kamahal ang panregalo? Ubus na ang pambili ko ng alak. Huwag, may kailangan pa ako, kayo na lang ang mag-usap. Napagastos kayo, mga kuya. Ito ang balikgalang ni Kingsi. Bunso. Alam mo ba na pwedeng magdulot ito ng agawan ng malalakas? Bagay ito kay ika-4 na kuya. Hindi pwedeng mabunyag ang yaman ni bunso. Mag-seclude muna kami. Sobrang iyon naman ang paligsahan sa loob. Kunin mo ang kayamanan at agad kang maglinang. Bago magjindan, bigupil lang ang kinakain. Sa sektang Lingyon, walang mahigpit na tuntunin. Lahat ay batay sa kusang loob. Aalis na ako. Mo Jinghong, Liu Kanglan, Mukyankian. Grabe. Parang mismong pugad iyan sa orihinal na kwento. Iyan ang pinakamalakas na pugad ng mga kontrabida na magwawalis sa buong entablado sa bandang huli. Haha. Ikaw na munting bata, gusto mo nang kumain. Ano ang gusto mong kainin? Pinasingaw o nilaga sa sarsa? Maglista ka ng menu. Gawing kusinero ang sagradong halimaw. Ganito ba kalupit ang sektang Lingyon? Sa loob ng 10 tuktok, malaya kang makakagalaw. Pero paglabas dito, kailangan may kasamang luanjin. Napakaraming formation ng sekta. Kapag nagtakbo ka ng basta-basta, mamamatay ka. Eto. Ito ang aklatan. Ipapaloob ng guro ang lahat ng napakaraming aklat dito. Kung gusto mong tingnan, magpadala ka lang ng Divine Sense. Kinhanyan, yan mo yu. Hahaha. Sa 9 na tao, 7 ang mga kontrabidang malagim ang sinapit sa libro. Bunso, ano ang nangyari? Hindi mahalaga kung paano isinulat sa orihinal. Kung gagalawin ni Suning Shu ang mga tao ko, mamamatay siya. Ika-7 kuya, gusto kong malaman ang antas ng paglinang ng lahat ng kuya at ate sa ating sekta. Ang guro ay nakaipit sa tuktok ng Xushen sa loob ng 60 taon. Si kuya ay nasa huling yugto ng Yuanying, pangunahing bihasa sa formation. Si kuya ay nasa gitnang yugto ng Jindan, espada ang pangunahing sinasanay. Lahat ay nasa Jindan pataas. Paano naman mawawasak ang ganitong sekta? Sa paligsahan ng sekta 3 taon mula ngayon, haha. Hindi ako sasali sa paligsahan ng sekta. Bakit? Ang top 20 lang ang pwedeng pumasok sa lihim na daigdig ng siyam na ebays. Makakatulong ang pamana roon para umangat ang antas ng guro. Sobrang boring. Sa kaparehong antas, walang kalaban-laban sa akin. 18 taong gulang na Yuanying, grabe ang lupit. Ang sabi niya, ang lupit talaga, sis. Basta sumali ang sekta natin sa paligsahan. Para makilala natin ang pangalan natin, tingnan natin kung sino pa ang mang-aapi kay guro pagkatapos. Basta lahat ay sasali. Lahat ng napakahusay na halamang immortal, ako na ang bahala.
CJ. Ayos. Unahin nating itaas ang antas ng paglinang. Dahan-dahan lang, ikapitong kuya. Mag-seclude muna ako. Hindi na kailangan ng hatid. Hoy, hindi ba iyan ang bago nating henyo na bunsong kapatid? Bakit parang asong ulila na nakatayo sa bakuran? Ate, ayos lang ako, babalik na ako. Huwag sa pangunahing silid, dito ka na lang tumira. Tama. Sira na ang spirit gathering array dito. Kailangang magpahinga ng 2 buwan. Hindi ka naman naaapi. Sa loob ng 3 taon, sa SEC competition, kukunin ko ang Ice Marrow Sword. Sisiguraduhin kong magbabayad ka ng masakit na kapalit sa ginawa mo ngayon. Anong nangyari? Ah, ipikit ninyo ang mga mata ninyo. Bawal tumingin. Saklolo. Ha ha ha. Ika-4 na kuya, nag-peel refine ka na naman at sumabog ang hurno. Angas mo sa harap ng lahat. Wenyu, huwag ka nang manggulo. Halika rito at salubungin natin si Bunso. Darating na si Bunso. Kailangan kong maghanda ng regalo sa pakikipagkita. Ah, ikalawang kuya, ano ang inihanda mo para kay Bunso? Wala akong maihahanda. Mas mabuti pang ako na lang ang magturo sa ikalimang kapatid na babae ng sword art. Ah. Ikalawang kuya, naghahanap ka lang ba ng palusot para bugbugin ako? Lahat ng ito, mga regalong ibinigay ng ika-6 na kuya para kay Bunso. Sobra na, huwag ka nang magsalita. Ika-6 na kuya, Bailiwenyu. May lahi siyang siyam na buntot na soro, ang magiging pinuno ng lahing demonyo sa hinaharap, burahin ang alaala at gawing espiritu ng kagamitan. Napakamahal niyan, ika-6 na kuya. Hindi ko kaya, tanggapin mo na lang. Ang ika-6 na kuya mo, pera na lang ang natira sa kanya. Kung tatanggihan mo, tiyak aabalahin kanya hanggang mabaliw ka ngayon. Bilisan mong tanggapin, hehe. Kung ganoon, may isa rin akong bagay na ibabalik bilang regalo sa kuya. Liu, ibebenta mo ba sa akin ang kina ito? Hindi ibebenta. Bibigyan kita ng 10,000 pinakamataas na uri ng spirit stones, bumili ka na lang ng bago. Maraming salamat, Liu. Buhay na ang itlog na iyon. Ah! Ay, bilis, hanapin ninyo ang matandang iyon para makabalik at iligtas tayo. Ika-4 na kuya, magpadala ka agad ng mensahe kay Master. Malapit nang maging uling ang ika-4 na kuya. Aking alagad. Bilang guro, nasa isang napakapanganib na secret realm ako ngayon. Hanapin ninyo muna si Jing Hong.
Halika, kuya, uminom ka. Punuin mo na. Sino pa? Sumayaw ka ng isa. Hindi pa makakabalik si Master sa ngayon. Ikapitong kuya, tingnan mo kung ano ang gagawin. Hindi siya mamamatay. Nakakuha siya ng ibang apoy. Nababaliw na siya, pero kung hindi niya kusang ipasakop ang sarili niya. Sa buhay na ito, baka hindi na siya makapagsuot ng damit. Pati ang pinakamahal kong magic robe, nasunog na. Ang mga maliliit na gamit, hindi na tinatanggap ngayon. Isulat mo ng pabaliktad ang pangalan kong Mukyankyo. Sumunod ka sa akin. Ah! Ikapitong kuya, ibagsak mo ang damit. Pumasok ka. Hahaha, uy. Kapag suot ng ikaapat na kuya ang damit, mukhang payat siya. Kapag hinubad ang damit, may laman naman. Lumayas ka. Mga lunti ang halaman, lahat kami ay nasa gitnang yugto ng Golden Core. Bakit niya ako nasampal sa isang palo lang? Kakabreakthrough lang niya sa huling yugto ng Golden Core. Anong kakaibang gamot ang nainom ni ikaapat na kuya? Bakit ang bilis niyang umabot sa huling yugto? Ang ikaapat na kuya mo ay likas na henyo. Kailangan niya ang bagay na iyon. Ang gamot na nawala kay Bunso. Sa susunod, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ang ikaapat na kuya, handang dumaan sa apoy at tubig at hinding-hindi aatras. Kung iyan ang sabi ng ikaapat na kuya, may pabor sana akong hihingin sa iyo. Ito ang iyong ikalawang kuya, nag-iisang espada. Magandang araw, Bunso. Ibabawi ko na lang ang panregalo sa susunod. Mas mabuti kung ang ikalawang kuya ang papayag sa isang hiling ko. Ituring mo na lang na panregalo sa pagkikita. Ang sekta sa loob ng 2 taon. Sasama sa akin ang ikalawang kuya sa pagdalo. Ito ang aking pambawi, hindi pwede yan. Ang tagal kumilos ng ikalawang kuya. Ilagay mo sa bibig ang bed na ito. Makakahinga ka ng malaya sa ilalim ng tubig. Sa iyo na ang bunso. Ikalimang ate, bibigyan din kita ng isa. Hindi pwede. Paano ko naman kukunin ang gamit ng bunso? Hihi! Ikalimang bunso, buksan mo muna at tingnan mo bago tumanggi. Ito ay Xwaning fruit na nakakapagpalakas ng espiritual na kamalayan. Hahaha, bunso. Sobrang mahal kita. Ikalimang ate, namutla ang mukha ng bunso dahil sa takot mo. Napakadelikado ng taong iyan. Wala na ang init at lambing. Talagang pakialamero ang ikapitong kuya. Dakilang kuya, ikapitong junior brother. Kailan pa naging ganito ka maalalahanin ang straight guy na ito? Ah, dakilang kuya. Nasaan ang pantalon ko? Hahaha, ang pantalon ko. Ang paligsahan ng sekta pagkalipas ng 2 taon. Ikaapat na kuya, samahan mo ako sa pagsabog ng entablado. Kapag nagsalita ang bunso, sasama ako kahit sa bundok ng mga patalim at dagat ng apoy.
Ayon sa patakaran ng paligsahan, ang Bone Age ay dapat 200 pababa. Kaya ang dakilang kuya at ang ikapitong kuya, bilang ating mga trump card. Bago kayo makabreakthrough sa Huanshen, itago ninyo ng maigi ang sarili ninyo. Huwag ninyong ipakita sa kahit sino. Bunso, sasama rin ako. Isama mo na rin ako sa laban. Mas masaya kapag mas marami. Tatawagin ko na ang mga tao. Pabalikin mo sina ikatlong ate at ikawalong junior brother. Bunso, sa totoo lang, kaya ko ring pigilan ang sarili ko. Bawal sumali ang nasa antas na Yuanying. Pero, dakilang kuya. Ikapitong kuya, ang tunay ninyong larangan ng laban, ay ang 9 Provinces Spirit Tournament 9 na taon mula ngayon. 9 Provinces Spirit Tournament. Bakit kaya hindi ko kailanman narinig sa lalawigan ng King Yun ang ganitong lihim na balita? Nako, sobra na ang naspoil ko. Nakasulat iyan sa mga sinaunang aklat. Ang mga disipulong bumabalik mula sa Spirit Tournament ay lahat maaaring makaabot sa Huanshen. Bunso, hindi nakapagtataka kung ano-ano kasi ang binabasa mong libro. Aling sinaunang aklat, gusto ko rin, haha. Bakit ang dami mong pakialam? Layas at asikasuhin mo ang alaga mong halimaw. Ngayong nakapako na ang target, handa na ba kayong salubungin ang impyerno? Obligado kaming tumulong. Amo, ang nakakatakot na puot na ito. Huwag mong sabihing ibebenta mo na naman ang mga espiritong pananim na pinalaki ko para gawing pera. Ang espiritual na ugat ni dakilang kuya sa kidlat ay na-stock sa Midyuanying sa loob ng 20 taon. Narito ang kumpletong anotadong hanay ng mga teknike sa kidlat. Kabisahin mo iyan sa loob ng kalahating taon. CJ, ikalawang kuya. Ang mga librong ito, dapat mong maunawaan ng lubos sa loob ng 3 buwan. Sa oras na iyon, ako mismo ang magsusuri. Ito ang walang kapantay na butong pang-espada. Esan, Zauto, Yunat, Hampas Lupa, Chuang Quanzi. Hampas Lupa, Chuang Quanzi. Ang magiging masayang buhay ng ikalawang kuya at ng mapapangasawa niya sa hinaharap. Sa mga mata mong nakakakita ng kayamanan lang iyon aasa. Ikaapat na kuya, gumagamit ka ng apoy at metal na sabay. Dagdag pa ang kakaibang apoy at mga patagong sandata, delikado rin. Kahit 1 taon, hindi mo pa rin iyan mabubuo sa pag-aaral. Bunso, pag-usapan natin. Pero baka mabaliw ako. Hayaan mo akong magsanay. Ang Grandmaster Kanji ay nasa Fire Spirit Province. Makikita mo lang siya kung makapasok ka sa top 50 ng Spirit Combat Tournament. Sa loob ng kalahati o 1 taon, makukuha ko yan. Manindig balahibo kayo, hahaha. Ang panahon ng internal competition sa sektang Lingyun ay opisyal na sinimulan ko, si Yun King Si. Hinihintay na ako ni Grandmaster Kanji. Kanji, bakit mo ako pinapunta rito hating gabi? Wenshen, sinira mo ang ating kasunduan na hindi magtanggap ng disipulo sa loob ng 100 taon. Sino si Yun King Si? Siya ang baby nint disciple ko na pinulot ko sa tabi ng kalsada. Isang banal na katawan ng buwan, isang pinakadakilang kaluluwang immortal na ugat. Bakit, naiinggit ka ba? Oh. Paano ito nangyari? Bakit siya lumihis sa itinakdang tadhana niya? Kanji, anong nangyari? Nakalimutan mo na ba ang ating misyon? Pinababa tayo ng Diyos sa mundo, upang bigyan ng magandang kapalaran ang kanyang anak. Si Yun King Si sana ay bato lang natutungtungan ng anak ng Diyos. Habang lumalakas siya, humihina ang anak ng Diyos. Ang pagtanggap mo sa kanya bilang disipulo ay itinulak mo siya sa kamatayan. Ang Diyos mismo ay may personal na motibo. Ninakaw niya ang kapalaran ng mortal na mundo. Ang huling beses na nakita ko ang kanyang anak, nababalot na ito ng itim na aura. Ang bunga ng karma ay umiikot. Ang ganti ay sigurado. Hayaan na nga. Gagawan ko ng paraan para itago ang mga mangyayari. Gaano katagal mo ito kayang pigilin? Bahala na siya sa kanyang tadhana. Mga kasamahan para sa ating pag-unlad.
Simula ngayon pagkatapos, magkakaroon tayo ng isang pagpupulong ng karanasan sa cultivation tuwing 6 na buwan. Maliban sa mga nasa closed-door cultivation, walang sinuman ang pinapayagang lumiban. Sinusunod ko ang utos na kababata kong kapatid na babae. Ah! Kakaiba. Bakit bigla akong may masamang kutob? Nakababata kong kapatid na babae, parang alam na alam mo ang bawat isa sa sekta. Ha 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 ha. Lahat ng yan sinabi ng guro kong master sa akin. Oh, pero ang ikalimang ate ay nakita lang ang guro noong tinanggap siya bilang disipulo. Ang ika-6 na kuya ay 10 taon nang hindi nakikita ang guro. Ang matandang siraulong ito, tinanggap lang ang disipulo tapos hindi na inalagaan. Sobrang nakakainis. Sige na. Lahat tayo ay mailihim. Nakababata kong kapatid na babae, kung wala kang lakad, magsanay ka na. Sige, kuya mo. Paalam, kuya mo. Masyadong matala si seventh brother. Konti na lang, mabubuking ako. Pero bago ako magsimula sa closed-door cultivation, kailangan ko pa pumunta sa isang lugar upang iligtas ang isang tao na hindi dapat mamatay. Malapit na, malapit na. Dito lang dapat sa malapit. Nakababata kong kapatid na babae, kung tama ang tanda ko. Ganyan din ang sinabi mo 3 araw na ang nakalipas. Kakaiba, bakit hindi pa rin lumalabas ang punong pavilyon ng Kunsuan Pavilion? Nakababata kong kapatid na babae, sabihin mo na lang direkta. Hinahanap mo ba ang punong pavilyon ng Kunsuan Pavilion? Paano mo nalaman? Seventh brother, transmigrator ka rin ba? Aray. Kuya mo, masakit. Nakababata kong kapatid na babae, bawasan mo ang pagbabasa ng mga kwento sa libro. Ang mundong cultivation ay sobrang brutal. Kung malaman ng kahit sino ang iyong pagkakakilanlan bilang kaluluwang mula sa ibang mundo, sapat na yan para mapahamak ka ng 1,000 beses. Salamat sa payo, seventh brother. Masyado akong matagal sa sektang Lingyun. Nakalimutan ko na maging maingat. Ika-7 kuya, sumama ka sa akin agad. Ang lamig. Ika-7 kuya, may sumusubaybay sa atin. May sumusunod kay Suning Shuang. At ang kultibasyon niya ay mas mataas kaysa sa atin. Nasa tuktok ka na ng Yuaning. Mas mataas pa roon. Huasyan na iyon. Ah 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 ah. Sa ibaba ng Huasyan, pawang mga langgam. Ika-7 kuya, baka madiskubre tayo. Umatras na tayo. Huwag kang matakot, ang anting pangkubli ng hininga na iginuhit ni Shifu. Hindi rin iyon masisilip kahit ng Huasyan. Basta hindi tayo gagalaw. Alam ko. Hanggat nandoon si Suning Shuang, may mangyayari at may mangyayari rin sa dulo. May naitalang kakaibang lason sa sinaunang aklat. Ang taong iyon ang pinuno ng Kunsuan Pavilion. Suning Shuang, ang pagkakataon mo sa pagkakataong ito, inagaw ko na. Kung kulang ang isa, dagdagan pa kita ng 5. Kunin mo ang pera at umalis ka. Huwag mong harangan ang daan ko. Ang batang iyan, nakabangga na nga, hindi pa humihingi ng tawad. Sa halip, mga batong espiritu pa ang ipinambabastos mo. Ikaw ang sumugod at bumangga sa akin. Gusto mo yatang mang-scam sa banggaan, ano? Ikaw ang dumampot. Bastos na bata. Matandang iyan, naghahanap ng kamatayan. Ang matandang ito ay hindi lang basta kultibador. Kaya rin niyang tunawin ang atake ko. Kapag pinalampas natin siya, sa hinaharap, tiyak na magiging malaking banta. Masyado mong mabigat ang aura ng pagpatay. Tiyak na hindi siya ang hinahanap ko. Mamatay ka.
Mukhang epektibo talaga ang lihim na teknik sa pagtalo ng antas na itinuro niya. Matapos makaranas ng ganoong kalubhang sugat na ikamamatay. Bakit kaya nakakahinga pa rin siya? Ni halos walang dugo. Isa iyong mataas na antas na teknik sa paglilipat. Sa mismong sandali ng matinding pinsala, inilipat niya ang tibok ng puso at maaga na siyang uminom ng pil na panangga sa katawan. Uminom ng gamot ng maaga, hindi kaya alam niyang mapapahamak siya. Marangal na pinuno ng Kunsuan Pavilion. Bakit ka nag-iisa pang tumakbo papasok sa teritoryo ng kaaway? Bunso, wag na tayong manghula. Mas mabuti pang tanungin siya ng diretsyo. Ikapitong kuya, ano ang pinakain mo sa kanya? Pil na panlaban sa lason. Naghandang ka pa pala ng panlunas sa ikapitong antas na espiritong lason. Hindi mo pa rin aaminin galing ka sa nobela ng transmigrasyon. Kapag sapat na ang lakas mo, kapag talagang malakas ka na, lilitaw din ng kusa ang sagot. Sige, tatanungin kita, saan mo nakuha ang pil na panlaban sa lason na ikapitong antas? Ang bagay na ito, kayang ubusin ang isang karaniwang angkan. Kaswal ko lang iyong niluto habang gumagawa ng pil. Pil na ikapitong antas, kaunti lang talaga ang binabasa ko. Huwag mo akong lokohin. Hindi nakapagtataka, parang bahay mo lang ang sektang Linyon. Hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo, bunso. Hindi ka pagtatawanan ni kuya. Salamat sa buong pamilya mo. Sino kayo? Kayong dalawa ang nagligtas sa akin. Hindi siya. Maraming salamat, dalaga, sa pagligtas sa buhay ko. Pakiabot sa mapagpalang lugar ang aking pasabi. Sa ibang araw, tiyak na may malaking kabayaran ako. Hindi na kailangan pang hintayin ang ibang araw. Ngayon mo sagutin ang ilang tanong ko. Ituring mo na lang na bayad utang. Una, halatang malalim ang tama ng lason mo. Bakit ka uminom ng pil na panangga sa katawan ng maaga? Nadapuan ako ng espiritong lason. Kapag sumiklab ang lason, nagwawala ang espiritual na lakas. Kumakalat ang singaw ng lason sa lahat ng dako. Yesi, natatakot akong baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at makasakit ng mga inosenteng nadaraanan. Meron tayong tacit understanding, pero hindi naman masyado kung alam mo na magkakaroon ng pagkalason. Bakit hindi ka nalang manatili sa bahay at magpahinga? Bakit ka pa pumunta rito? Hindi ito lugar para mag-usap, lolo. Sa silid ng mga bisita tayo mag-usap. Silid ng mga bisita. Sa totoo lang, ako ang Panginoon ng Kunsuan Pavilion. Luke Xiucheng. Ang black market sa Forging City ay teritoryo ng mga kalaban. Hindi ako dapat pumunta rito. Ang dahilan kung bakit ako pumunta ay dahil may nakilala akong mahiwagang eksperto. Sinabi niya sa akin na ang taong kayang mag-alis ng lason ko ay darating din sa mga susunod na araw. Nasa 11 o 12 taong gulang dito sa Forging City. Sa totoo lang, kalahating buwan pa lang ako naghihintay dito. Halos malagot na ako sa pagkapraning. Ang batang babae na 11 o 12 taong gulang. Sakto na sakto kay Suning Shuang. May nag-organisa ng lahat ng ito ng palihim. At pilit nilang ibinibigay kay Suning Shuang ang pagkakataon. Guro ng pavilion, naaalala mo pa ba ang hitsura ng misteryosong iyon? Hindi ko na maalala. Parang hindi ko pa siya kailanman nakita. Naibunyag ang langit na lihim. Tiyak na parurusahan ng kalikasan. Burahin ang alaala. Karaniwang taktika lang. Guro ng pavilion, uminom ka ng tsaa para kumalma. Ang tsaa na ito. Huwag mong sabihin iyon ang tsaa ng roo mo na sinasabing nakakalason kahit kaluluwa ng Diyos. Isa itong utos sa pagkuha ng tungkulin. Dalhin mo ang utos na ito. Lahat ng ari-arian ng Kunsuan Pavilion ay nasa pagtatapo ni Ginoong Gongzi. Huwag mo akong pasalamatan, wala naman akong ginawa. Bunso, hindi ako nakikialam sa mga walang saysay na bagay. Yaman na, yaman na. Magkano kaya ang maibibenta ng laruan na ito? Hindi pwede nang ibenta. Mas mabuti pang itago na lang. Maraming salamat, guro ng pavilion. Mag-ingat ka sa pag-alis. Kung alam mo lang noon ang takbo ng lahat ng ito. Kapatid na 7. Ngunit napagtanto kong may kamay sa dilim. Sa kahit anong paraan, hindi mababago ang nakatakdang wakas. Ano ang dapat gawin? Ang nakatakdang wakas. Kung gayon, putulin na lang ang kamay na gumagalaw sa likod ng larong ito. Bunso, sumama ka sa akin. Alam mo ba ang mga patakaran sa pagpasok? Isang pirasong pinakamataas na uri ng espiritong bato bawat tao. Isang pirasong pinakamataas na uri na espiritong bato para makapasok. Hanggang 3 oras lang. Ang sinumang maglunsad ng espiritong lakas ay mamamatay. Ang aray ay magpapadala lamang ng isang tao. Bunso, ikaw muna. Bakit hindi pa dumarating ang kapatid na 7? Hindi pa ba naipapadala? Unang beses mo bang pumunta sa black market, dalaga? Maghintay muna kayo. Mas mabuting tingnan mo ang mga kakaibang bagay na inilabas ng aking lihim na lupain. Ang pangatlong itim na bato sa kanan ng Panginoon ay buto ng dragon. Buto ng dragon. Nagkamali ka ng kinuha, Panginoon. Nasa tabi rin yan ang isang pirasong libong taong itim na bakal.
Bilhin mo agad, baka maagaw pa ng iba. Huwag kang mataranta kapag may nangyari. Habang lalo mong gustong bumili, mas kailangan mong magpanggap na wala lang. Sa bilisan ng bentahan, pwedeng mapatumba. Boss, ang mga batong ito bukod sa kakaiba ang tubo. Wala na rin namang ibang espesyal. Hehe, dalagang itim ang dating. Mga patakaran ng black market. Pero ayon sa itsura, hindi man ako makakita ng mukhang kahina-hinala. Pero siguradong mga kayamanan iyon. Sige na nga, walang saysay makipagtawaran. Sa tingin ko, hindi masama ang pwesto mo sa pwesto. Akmang-akma para sa akin habang naghihintay ng mga kaibigan. Bakit hindi mo na lang ibenta sa akin ang pwestong ito? Dalaga, huwag kang magbiro. Mas mahal ang pwesto ko kaysa sa iba. Tigilan mo ang dada. Ilang batong espiritu? Itong madaling maloko, hihingi pa ako ng 300 batong espiritu ng gitnang uri. Hindi naman sobra, di ba? 3 pirasong batong espiritu ng pinakamataas na uri, palag. Iwan mo ang mga gamit, pwede ka nang lumayas. Itong batong espiritu ng pinakamataas na uri. Ang babaeng ito, hindi ordinaryo. Nakakatakot ang pinanggalingan niya. Maraming salamat, Binibini. Sa inyo na ang pwesto. Perpektong nakatsamba ng mura. Batong espiritu ng pinakamataas na uri. Hihi! May nag-iisang madaling maloko. Sawa ka na bang tumingin? May iba ka pa bang kailangan? Binibini, huwag kang magkamali ng isip. Ang ibig kong sabihin ay, kung ang kaibigan mo ay dumaan sa teleportation array mula sa likuran, hindi mo siya mahihintay dito. Bakit? Sa palaran ng bagsak ng teleportation array, at sa gabing ito, wala ring silbi ang pampasa boses na anting-anting. Ang kapal mo, ikapitong kuya. Sadyang hindi mo sinabi ang ganito kahalagang bagay. Pagbalik ko, ubos ang buhok mo sa akin. Salamat sa paalala. Ay, ang yaman mo pala, Binibini. Ang gabay na ito para mabuhay sa itim na pamilihan ay 10 taon kong pinaghirapan. Ibinibigay ko na sa inyo. Malalim ang tubig dito sa itim na pamilihan. Ikaw lang mag-isa. Mag-ingat ka ng husto. Ilabas mo ang mga batong espiritu na ibinigay sa iyo ng batang iyon kanina. Anong gagawin mo? Bawal ang gulo sa itim na pamilihan. Ipagpalit mo ang isa sa mga ito. Ginoo, hawakan ninyo ng maayos. Ang batong espiritu na iyon, espesyal na batong espiritu iyon na bigay sa akin ni ika-6 na kuya, Bailiwenyo. Mahirap makilala ang mukha nito. Kaaway man o kaibigan, pagbalik ko, tatanungin ko si ika-6 na kuya. Binibini, tingnan mo ang sariling gawang gamit ko. Sulit at mura, pinakabagay sa iyong tindig. Mga panglibing na hinukay mula sa lugar na sukdulang malamig at madilim. Puno ng patay na enerhiya na sumisipsip ng sigla. Pati iyan, ibebenta mo. Hindi na kailangan. Panginoon, Panginoon, sabi ni Dandan, gusto niya iyong asul na koronang hiyas sa kaliwa. Dandan, sino si Dandan? Iyong itlog ng espiritong hayop na ibinigay sa inyo ni ika-6 na kuya noong huli. Ang kapal niya. Sa teritoryo ko, mangangahas ka pang magtakda ng ihi na bahagi. Yuan Bao, ngayon din, agad mong bunutin ang sirang itlog na iyon para sa akin. Panginoon, napakabagsik ng lahi ng itlog na ito. Hindi ko siya magawang tawagin. Mas mabuti nang hindi lumabas. Kung gayon, wag mo nang asamin ang koronang hiyas na napili ko. Boss, magkano ito? Ay, 3 batong espiritu ng mababang uri. Binibini, 3 batong espiritu ng pinakamataas na uri. Boss, wala na akong batong espiritu. Pwede bang iba na lang ang ipalit ko? Hindi ako tumatanggap ng basurang bakal. Pero itong suot mong ito. Matingkad na prutas na espiritu. Walang lason mula sa elixir. Prutas na espiritu na pwedeng gawing sangkap sa elixir para sa pagbuo ng pundasyon. Pilit na pwede nang ipalit ang prutas na ito sa koronang hiyas na iyon. Pilit na nga lang. Ayoko na. Ay, Binibini. Huwag kayong umalis, Binibini. Huwag mong pakinggan ang panloloko niya. Dito ka sa akin. Iibigay ko sa iyo pati ang buong pwesto ko. Kakaiba. Bakit ako nakakausap ng walang hadlang ang isang itlog? Anong klaseng nakakatakot na pagkakasundo ito? Amo, wag mong galawin ang nasa ibabaw. May napakapanganib na puot. Kapag pumasok sa katawan, tiyak nalilitaw ang demonyo sa puso. Hindi kayang isipin ang magiging kapalit.
Kaya pala, dinala ako ni kuya na ikapito sa itim na pamilihan para sabihin sa akin. May ilang tadhana na hindi matatakasan. Lagi akong hahabulin sa kung ano-anong anyo. Kung wala ng takas, iisa lang ang paraan. Patayin si Suning Shuang. Binibini. Binibini, ayos ka lang ba? Isang espiritual na prutas kapalit ng lahat ng paninda mo, pwede ba? Lahat na sa iyo. Ako ang gagawing tanga, ha? CJ, ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-angkat ng paninda. Boss, may iba ka pa bang bato? Ilabas mo lahat. Sige nga. Ang dami nito, bawal ang lakas espiritual dito. Isa-isahing hanapin ang butong dragon. Baka abutin pa ng walang katapusang panahon. Hindi ko siya kilala. Ang babaeng ito, punong-puno ng masamang aura. Kung hindi ka naman kaibigan ng maliit na diwata. Kung gayon, sisipain ko na ang presyo ng husto. Boss, wag ka ng maraming salita. Lahat ng ito, ako na ang kukuha. Magkano ang batong espiritual? Hindi naman marami, 30,000 lang. Mataas na uri ng batong espiritual. Ano, bakit di mo na lang ako holdapin? Sa negosyo, dapat pareho tayong may kagustuhan. Kung di mo kaya, magbigay daan ka. Huwag mong harangan ang pagyaman ko. Isa ka lang nahamak na mortal. Kung hindi lang bawal ang gulo sa itim na pamilihan, sisiguraduhin kong babalikan kita sa ginawa mo ngayon. Mababang uri ng eliksir para sa pagtatatag ng pundasyon. 10% lang ang sansang magtagumpay ang eliksir na ito. Hanggang 10,000 batong espiritual lang ang halaga nito. Malayo pa rin sa sapat, idagdag pa ang mataas na uring eliksir na pampatibay ng pinagmulan. Sapat na para matulungan ang iyong ama na makalusot sa gintong core. Patatagin ang habang buhay. Ay, sobra naman ang kabaitan mo. Lahat ng bato, sa iyo na. Bigyan mo ako ng sisidlang imbakan na puno na ito. Swerte mo lang at nakatagpo ka ng mabuting tao na tulad ko. Kung iba ang nakaharap mo, matagal ka ng pinatawad. Hindi basta-basta nakukuha ang mga gamit ko. Mas mabuti kung buhay ka pa bukas. Boss, makiusap ako. Ipakita mo sa akin ang eliksir na pampatibay ng pinagmulan kanina. Hindi pwede yan, binibini. Ang gamot na ito ay para pahabain ang buhay ng aking ama. Hindi ko ibinebenta ang espiritual na prutas na pinong katas. Gagamitin bilang eliksir na pampatibay ng pinagmulan. Siguradong sigurado ang paglusot at walang lasong naiwan sa eliksir. Sobrang halaga nito. Sakin man ako si Matandang Zhang. Hindi rin pwedeng kunin ko ng libre ang napakalaking pabor mula sa binibini. Isang piraso bilang pasasalamat sa mapa kanina. Isang piraso kapalit ng eliksir. Wala na tayong utang sa isa't isa. Sige, usapan na. Binibini, ikaw na nga ang naghanap ng dahilan para sa akin. Kung hindi ko sasamantalahin ang deal na ito, masasaktan ang konsensya ko. Binibini, pakinggan mo ang payo ng kuya. Ang babaeng bibili kanina ay may hindi malinis na intensyon. Makipagkaibigan. Huwag na huwag kang makikipagkaibigan sa ganyan. Isa siyang makamandag na ahas na sisipsip ng swerte mo. Maraming salamat sa paalala, kuya. Yuan Bao, agad mo itong suriin ang eliksir na ito para sa akin. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang eliksir na ipinangpapalit ng buhay ng pangunahing babae. Kung gaano ba ito kalinis. Ano ang nais bilhin ng suki? Teknik sa pagsasanay, haba ng buhay na lang. Hindi ako gagawa at hindi rin ako bibili. Tumatanggap ba kayo ng trabahong maglinis ng basura? Pasok po, mga bisita. Yuan Bao, saang silid ba talaga si Suning Shuang? Kaya ng mga barrier na ito na harangin ang spiritual sense. Amo, wala rito yung nakakatakot na matandang nasa Huashan stage. Kaya kong dumaan sa pader, Amo, nahanap ko na yung masamang babae. I-share ko sa iyo ang eksena. Burahin mo ng sapilitan ang spiritual mark sa singsing na ito. Magkano? 100,000. Mga high-grade na spirit stone. 100,000, bakit hindi ka nalang mang-hold up? Ang perang ito, pwede nang bilhin ang kalahating pamilyang Su, Difi. Hindi ito ordinaryong space artifact. Kayang maglaman ng buhay na nilalang. Ang pambihirang sumiring na pwedeng mag-level up kasabay ng espiritong nilalang. Huwag na ang mahabang salita, burahin mo na agad. Ako, may kasunduan pa ako. Babayaran kita mamaya gamit ang mga kayamanan sa loob. Mga patakaran ng black market. Walang utang. Burahin ang spiritual mark ng sumiring. Madaling habulin at gantihan ang dating may-ari. Gusto mo akong kumilos? Pwede rin. Sagutin mo muna ang isang tanong ko.
Ang may-ari ng singsing na ito, saan mo ito inilibing? Ngayon magsisimula na ang palabas. Paano ko naman malalaman kung saan inilibing ang may-ari ng singsing na ito? Hindi ko naman siya pinatay. Ah, nagkamali pala ako ng akala. Sa tingin ko, ang singsing na ito, binabalot ng matagal ng hindi kumukupas na dugo at puot. Iha, ang dating may-ari ng singsing na ito. Ano ba ang pinagsasabi mo? Isauli mo sa akin ang aking espada. Hindi na ako makikipagtalo. Pwede mo nang kunin. Pero bawal ito sa loob ng Sumerium. Walang iba kundi ako ang makakaalis nito. Kapag pinilit mong magpatak ng dugo, mapapahamak ka at puputok ang katawan mo. Kakaiba ang ganitong napakagandang magic tool gaya ng sumiring. Ang may-ari nito ay siguradong isang napakalakas na eksperto. Si Suning Shuang, ikatlong antas lang ng key refining. Paano siya makakapatay at mang-aagaw ng kayamanan? Mahal ba ang sumiring, amo? Kung ganoon, bakit bawat isa sa atin sa sektang Lingyun ay may kanya-kanya? Sino ang gusto mong ipapatay? Isang mortal na tanga, hindi namin tatanggapin ang deal na ito. Magpadala ng tao para bantayan siya sa loob ng isang taon. Mag-ulat ng kilos niya tuwing kalahating buwan. 10,000 low-grade spirit stone. May hiling ako. Kailangang magpadala ng Huashan stage expert para magbantay. Nandito ka ba para maglibang, binibini? Magpadala ng Huashan expert para bantayan ang mga mortal. Sa isang nayon, bantayan ang isang tanga. Ito ay insulto sa mga malalakas. Ang tanga na ito, malapit na siyang maagaw ang katawan at mapalitan ang kaluluwa. Magiging demon lord na pumapatay na parang basura na lang. Magpapadala ka ba ng key refining stage para mag-deliver ng pagkain? Sigurado ka bang ayaw pumunta ng Huashan stage expert? Ang malalakas ay may sariling pagmamataas. Hindi sila kinukulang sa mga yaman. Mangyaring bumalik na po, bisita. Pasensya na, hindi namin tatanggapin ang order na ito. Nga naman. Paanong kukulangin sa yaman ang isang Huashan big shot? Sayang talaga. Mukhang ang prutas na linyuan na ibinigay sa akin ni Senior Kuya. Kailangang itabi ko na lang at ibigay sa iba sa susunod. Prutas na linyuan. Isang kagat lang, makakatipid ka na sa daang taon ng matinding pagsasanay na pambihirang espiritong prutas. Sandali lang po, binibini. Bantay lang naman sa isang tanga, hindi ba? Hindi pa sapat ang Huashan stage. Magpapadala ako ng 2. Sandali lang, dalaga. Bakit hindi matuloy ang transaksyon? Sisingilin pa ba ninyo kami ng bayad sa tsaa? Hindi, dalaga. May itatanong ako sa inyo. Kanyan lang sinabi ninyo. Totoo bang may linyuan fruit kayo na nakakapagpalakas ng espiritual at primordial na lakas? Meron. Ang senior brother ko nga, may ilan pa siyang itinatapon lang at ginagawang merienda. Hihi. Sabihin ninyo sa pinuno ng pamilyang Liu, guro, ang bagong kapatid na babae na tinanggap ko ay 11 pa lang pero nasa ikalimang antas na ng paglinang ng ki. Kayong lahat na kabataang Liu, gumalaw kayo at magsipag. Dalaga, ako pala ang nagkamali ng tingin. Maupo po kayo, magsimula tayong muli sa usapan. Ito ang linyuan fruit. Alam ko ang mga patakaran. Suriin muna ang produkto. Huwag. Takpan ninyo agad. Ang tindi ng espiritual na enerhiya. Akin na ang misyon na ito. 5, tumabi ka nga. Ayon sa patakaran, ako na ang susunod. Ang isang Huashan na eksperto ay may dangal din naman. Kung sakaling hindi kayo masiyahan. Lahat tumabi kayo. Kayong dalawa, sobrang pangit ninyong tingnan. Matatakot itong munting customer. Naku, pati ang boss na damay na. Mga nakatatandang nasa labas, mas mabuti pang humarap na kayo. Kung tutuusin, may mas akma pa ako para sa mga malalakas sa yugto ng Void God, ang Tianyuan fruit. Aba, dalaga, may Tianyuan fruit ka pala talaga. Ang presyo ng Void God. Naku, delikado na ito. Kumapit ka sa presensya mo, hindi pwedeng matalo. Ha ha ha. Hindi ba kayo natatakot na patayin namin kayo at agawin ang kayamanan? Kung ang magandang ate ay nakapaglinang hanggang Void God, natural na napakatalino niya, alam mo yan ng malinaw. Ang taong nakakayang gawing merienda at basta ilabas ang Tianyuan fruit. Anong klaseng kapangyarihan kaya ang nasa likod niya? Kung patayin mo ako, kaya mo bang akuin ang kapalit? Talagang matalino at matalas ang dila mo, bata. Sabihin mo na, bakit kailangan gumasta ng malaki para bantayan ang isang hangal? Bago iyan. Gusto kong makipag-usap ng pribado sa tagapagpatupad ng batas ng itim na pamilihan. Matapang ka rin pala. Sige, magsalita ka. Ano ang gusto mong pag-usapan? Nakatatanda, naniniwala ba kayo na ang panaginip ay makapaghula ng hinaharap?
Ikalima, boss, palayuin ninyo kami. Hindi kaya sinugod at pinatay ninyong lahat ang batang iyon para agawin ang mga gamit niya? Ay, hindi ba nasayang ang linyuan fruit ko? Tanga, boss. Isang kagalang-galang na void god na gumamit ng maruming paraan laban sa isang dalagang nasa key-refining stage. Wala na kayong pakialam sa pangalan ninyong marangal. Sirain ang katawan at burahin ang bakas, ayos na. Kaya pala 30 taon na kayong iisang misyon lang ang ginagawa. Si Yun King Si ay sobrang sukdulan at salungat sa langit. Paano walang nakatataas na tao sa likod niya? Iyan ang tawag na nag-imbita ka ng apoy sa sarili mo. Nasaan ang bata? Talagang pinatahimik na siya. Itigil ninyo yung mga hangal na balak ninyo. Gumamit siya ng teleport station sa loob ng bahay at umalis. Ikalawa, ngayon ko lang talaga naintindihan. Kapag may pera, patigilingan at multo na papagalaw. Sobrang dami ng ibinigay ng batang iyon, hindi ko talaga kayang tumanggi. Ipadala ito sa Shumo Auction House. Sabihin mo sa lisang iyon na sa pagkakataong ito, 9.9 na bahagi ng kita ang sa akin. Boss, maglalabas ako ng 1,000,000 top-grade spirit stones para bilhin ang isang linyuan fruit sa loob. Pagsasamantalahan pa ako. Sino ba ang nagsabi sa inyo na 2 lang ang meron ako? Boss, kaya ba? Gagamitin ko ang nag-iisang top-tier guest elder token ko sa Tongwen Pavilion. Nakipagpalit ako sa kanya ng ilang piraso. Pinakamataas na token ng panauhing tagapayo. Bilang gantimpala sa pagiging top 3 sa talaan ng langit. Para lang mapalitan ng ilang prutas. Lumitaw na sa mundo ang prutas na Tianyuan. Magbabago na ang King Yunzu. Lahat, umurong. Ipalaganap ang utos sa buong pavilion. Lumitaw na ang pinakamataas na token ng panauhing tagapayo. Kapag nakita ninyo ang utos na ito, para na rin kaharap ninyo ako. Lahat, mula ngayon, kumilos kayo ng hindi halata. Sinumang mga has magpasimula ng gulo. Patayin ng walang patawad. Kuya sa ikapito, ang chill mo naman, ah. Bunso sa sekta. Pag ininom mo ang basong ito, balik ka na sa sekta para magsanay. Parang may paparating ng unos. Ate, bakit ba lagi mo akong kinaiinisan ng walang dahilan? Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Huwag mo akong deryuhin sa peking mukha mong iyan. Anong laso na damo ang hinalo mo sa guyuandan na ibinigay mo? Alam mo sa sarili mo ang totoo. Ate, isa ka lang palang lagalag na cultivator na walang matutuluyan. Saan galing ang pera mo sa merienda para makabili ng ganito kagandang damit? Huwag kang mag-alala, kahit ano pa ang ginawa mo. Gawaing lihim na ayaw sa liwanag. Ililihim ko iyon para sa'yo. Bunso sa sekta, matagal ka nang naghihintay. Ito ang kabayaran ko sa'yo. Mabuti at marunong ka pa ring umintindi ng sitwasyon. Tumigil ka. Kayong dalawa, hindi man lang ako sinulyapan. Minamaliit ba ninyo ang sektang Tianjian? Hindi ko minamaliit ang sektang Tianjian. Ikaw lang ang minamaliit ko. Ang gusto mong bagay ay nakakontrata na sa akin. Akin iyon. Aha! Paano mo siya nagawang ikontrata? Isa siyang demonic cultivator. Napakabigat ng demonic aura. Ibuwis mo ang buhay mo, demonic cultivator. Hinahanap mo ang kamatayan. Iyan ang kidlat ng tribulasyon ng langit. Nais silang puksain ang daon ng langit. Yesi, isang hamak na mata na tinatakpan ang langit lang, naglalakas loob pang magpanggap na daon ng langit. Mabuhay ka ng maayos. Ito ang utang na iniwan mo sa mga nauna mong buhay. Siya mismo ang darating para kunin ito. Mga nauna pang buhay. Ineng, ano ang hitsura ng alagad na iyon ng demonyo? Dahil kilala mo siya, gumuhit ka agad ng kanilang mga wanted na larawan. Eh hindi ko kayang iguhit.
Ni hindi ko na matandaan ng malinaw ang mukha niya. At kayo, ano ang mga palatandaan sa hitsura ng binatang iyon? Anong binata? Ang naaalala lang namin ay, sa isang iglap, ipinasa ang utos. Ang nangyari ngayon ay dapat manatiling tikom ang bibig. Walang sinuman ang pinapayagang magsiyasat. Magkakagulo na ang Jusaw. Dahil ba mangmang ka, akala mo wala kang kasalanan. Sandali ang aking antas ng paglinang. Ikalabindalawang antas ng paglinang ng ki. Noong wala akong malay, may kumamkam sa katawan ko. Bunso sa sekta, akala mo ba ang tsaan na iniinom mo sa akin araw-araw ay pinakulo ang tubig lang? Kuya sa ikapito, pwede bang bigyan mo ako ng 10 gin ang tsaan na ito? Wala, kahit 100 gin. Makaabot sa antas ng pagtatatag ng pundasyon sa loob ng 2 taon. Bibigyan kita ng 1 o 2 liang. Kasunduan na. Kung makabuo na ako ng dan, kasama pati ang pitsel mo sa babasagin ko. Agawin mo na lang kung kaya mo. Kuya sa una, nagbabasa ka na ba? Kuya, nagsanay ka na ba sa espada? Kuya sa ikaapat, nasa ika-12 antas na ako ng paglinang ng ki. Kung hindi ka pa magpupursige, tapos ka na. Yuan Bao, ang pares na ito ng mga espiritong pulseras, sa pinakamataas ay may tuturing na banal na antas. Masyadong kapansin-pansin ang espiritong kagamitang iyan. Gusto ko itong tanggalin at palitan ng ibang sisidlan. Wala kang alam, isang hamak na banal na bagay lang, pinoproblema mo pa. Sinaunang banal na artepakto, 7 kulay na misteryosong pulseras. Ito ang munting pasasalamat ko para sa iyo. Tumigil ka, masyado pang mahina ang iyong kamalayan sa espiritu. Kung pipilitin mong magtali sa artepaktong iyon, masisira ang espiritu mo. Ang puwersang ito. Magsasara ako ng pagsasanay at aatakihin ang pagbubuo ng pundasyon. Wala. Bakit walang buto ng dragon? Malinaw na may amoy ng buto ng dragon sa pwesto na iyon. Siguradong may nauna nang kumuha yon. Si Yun King Si. Mula nang makilala ko ang pesting iyon, sunod-sunod na malas na ang kapalaran ko. Siya talaga ang malas ko. Kung hindi mo siya mapapatay, hihigupin niya ang swerte mo hanggang maubos. Pero wala akong buto ng dragon ngayon. Masyadong mahina ang kaluluwa ko. Hindi mo ako matutulungan. Kung gayon, agawin mo ang katawan ng iba. Hindi pwedeng agawin ang katawan ng iba. Hindi ito palalampasin ng langit na kautusan. Mamamatay ka sa kidlat ng pagsubok sa puso. Ang mga tuntunin ng langit ay laging isinusulat ng malalakas. Ang pagsasanay ng immortal ay paglakad laban sa langit. Mahina ang nilalamon ng malakas. Para sa paghabol ko sa dakilang landas at pangmatagalang pag-iral. Ano ang mali roon? Kung sino ang humarang sa aking daan, wawalisin ko silang isa-isa. Bigyan mo ako ng oras na mag-isip pa. Ang malaking paligsahan makalipas ang 2 taon. Yun King Si, ano ang ipanglalaban mo sa akin? Bumagsak ka, pagbubuo ng pundasyon. Ganyan kakaawa-awa. Kalagitnaan na ng gabi, sino ba ang napiko ng pamilyang ito? Utos ng Panginoon ng pavilion, ang paninda ng aming Panginoon, 99% ng kita ang kanya. Bawal munang magtayo ng hadlang. Halo-halo ang mga tao sa lungsod ng lalawigan. Yung mga matandang halimao sa yugto ng pagsasakatawang Diyos na humahabol sa akin sa labas, ay hindi bababa sa 10. Sa lalawigan ng King yun, may lakas pa silang agawin ang bagay ni Bailiyuan mo. Prutas na lingyuan. Hindi ko akalaing nagawa pang ilabas ni Liniang ang bagay na ito. Ilang malalaking angkan lang naman ang piniga. Pinakamalaki na ang 70% para sa iyo. Ang boss, isang salita lang tapos. Kung hindi pwede, dadalhin ko na lang. Yesue, ano bang minamadali mo? Sa unang isa pa lang, ganyan nakalaking eksena. Paano pa kaya ang pangalawa? Ang aura na ito ay prutas na tanyuan. Nabaliw na ba si Liniang? Inihagis niya ang bombang ito sa lalawigan ng King Yun. Lulubog sa madugong paglilinis ang buong lungsod. Nasaan siya? Papuntahin mo siya rito ng personal para makita ako. Pumunta si boss para gumawa ng misyon. Wala na akong oras magsalita. Naihatid ko na. Paalam.
Lumabas na sa mundo ang prutas na Tianyuan. Ganap ng babaligtad ang timbangan ng mga puwersa. Agad na buhayin ang teleportation array papunta sa ibang lalawigan. Pumunta sa pangunahing angkan sa Huling Zoo. Ibigay mo mismo ang lihim na ito sa pangulo ng angkan. Opo. Ipalaganap ang utos sa buong hanay. Buksan ang pinakamataas na antas ng depensibong aray. Guguho na ang langit ng lalawigan ng King Yun. Bumalik ka na agad, ikalimang ate. Ikaw na nasa yugto ng gintong elixir, sobrang lapit mo. Tatamaan ka ng kidlat ng pagsubok. Wawasakin nito ang kaluluwa mo at katawan mo ng tuluyan. Panghadlang sa kidlat na antas Xuaning. Ikaw na nasa yugto ng gintong elixir, gumuhit ka pa ng 5. Pakamatay ka na ba? Bawat tao, 3 baliktad na pagbalik lang ang kaya. Tumahimik ka. Paano ko pa masasaktan si Ate Sis? Gumamit siya ng kanyang kultibasyon at espiritual na kamalayan bilang handog para piliting gumuhit pa ng 2. Sa mga nagdaang taon, wasak na siya. Ang sagradong Xuansheng fruit ko. Bunso, ang prutas na ito. Tahimik. Parating na ang kidlat. Hindi ito ang Heavenly Thunder para sa pagpapatibay ng katawan. Ito ang gusto akong puksain. Hanyan, kapit. Kailangan pa nating bumalik para tuparin ang napagkasunduan. Si Kuya 6 at Ate 5 ay tinamaan ng matinding balik ng swerte at kapalaran. Dalhin mo agad siya pabalik para magpahinga at makabawi. Kung ganoon, nagwawala na ang kidlat ng tribulasyon sa itaas. Maya-maya, si ikapitong kuya na ang susunod. Ikaw na nasa foundation establishment stage. Tumambay ka rito at para ka nang naghahanap ng kamatayan. Nandito si Kuya 7. Kahit bumagsak ang langit, hindi pa rin ako mamamatay. Bilisan mo, umalis ka na. Harangan ang mata ng langit. Lumagpas ka na sa hangganan. Bunso, wag na huwag kang lalapit sa tuktok ng bundok. Kuya 7, mali ang kidlat na ito. Ayon sa mga sinaunang tala, ang Heavenly Dao Thunder Tribulation ay dapat nalilang kidlat na may taglay na buhay na enerhiya. Ang pilak na kidlat na ito ay malinaw na puro pagwasak lang. Hindi ilan ang nakakaalam niyan. Pero sino ang nagsabi sa inyo na ang langit ngayon ay siguradong ang langit pa rin? Ganoon ba? Nakakain pa nga siya ng busog. Kung hindi ito tatama mismo sa katawan, ihahagis ka nito sa bingit ng kamatayan. Paano ka makakatawid at makakabuo ng tunay na pagkaunawa? Luanjin, ihatid mo siya pabalik. Halimaw. Kuya Kiki. Araw-araw ko siyang pinagluluto. Hindi siya magugutom kahit kailan. Basta, ituring mo na lang akong merienda at nguyain mo na ako. Relax, hindi ka naman niya papatulan. Sa isang kain niya, di bababa sa 100 baboy ang ubos. Sa 10th peak, magluluto ako para sa iyo. Para lang kumita ng spirit stones at makabili ng karne. Kuya 7, mas mahaba pa ang itim mong pakana kaysa sa daan ng kultibasyon. Lumayo ka ng mas malayo. Isang peking Heavenly Dao lang, naglalakas loob pang humusga sa akin. Basagin mo. Sa orihinal na kwento, sa mga kuya at ate, nabali ang kanilang spiritual roots sa Thunder Tribulation. Tanging si Kuya 7 lang ang walang tala. Noon pala, siya ang tumulong magbaliktad ng kapalaran para sa sektang Lingyun. Ang naging pagkakaiba. Ha ha ha.
Sa mundo ng kultibasyon, may gumagamit pa nga ng bakod na kahoy para bakuran ang lugar. At itong sirang gate pa, gusto pang humarang sa akin. Gibain mo. Kailangan kong pumasok para hanapin ang naunang nakarating sa Divine Transformation Stage. Binata, huwag kang basta papasok sa lugar ng tribulasyon ng iba. Hindi ba iyan masama? Death. Ayoko na sa basurang high-level na magic weapon. Itulak mo rito. Ang bakod na ito ay gawa sa gintong hiblang ng muna kahoy. Isang peres, 200,000. Gintong hiblang ng muna kahoy na nagkakahalaga ng mid-grade spirit stones. Gamitin yan para gawing anti-theft gate. Ang kahoy na baston na binunot mo ay may nakaukit na makapangyarihang marka ng espiritual na kamalayan. Lagot ka na. Ako na nga, ayoko na, hindi pa ba pwede? Nasa loob ang kidlat ng tribulasyon. Napakasama ng protective grand array na ito. Hindi makapasok. Dahil nasa loob na, kung hindi mababasag ang aray, wala nang ibang paraan. Limang antas na array disk. Isa siyang array master. Bakit niya ginalaw ang protective grand array ng sektang Lingyun? Kapag dadaan, kailangan mong maglabas ng 5 antas na array disk para mabasag ang aray. Kaibigang Dao, mali lang ang pagkaunawa mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Aalis na ako ngayon. Hoy, wag mo akong patayin, kaibigang Daoista. Anong klase ng ayos ang gusto mong makita? Hindi ko sinasabi na ikaw ang gusto kong umakto sa anong pose para gumulong ako. Ngayon mismo, gugulong na ako para makita mo. Pabaliktad na flip ba o pasulong na flip ha? Hindi tama ang kidlat na ito. Ang formation ko. Mukhang may ibig sabihin ang mga taong ito, kuya. Mga taong sumisingit sa sekta ng walang pahintulot. Ikaw ang humarap nito. Sabay mo na ring ipasok ang fifth tier na formation na ito. Napakahusay na espiritual na bato, basta-basta na lang nagtapo ng higit 10 cloth formation. Ano ba talaga ang Lingyunsong na ito? Isang sekta ng mga tago sa mundo, gumagamit ng napakahusay na espiritual na bato na parang bato lang. Malakas na sandalan. Ito ang walang kapantay na sandalan. Master, tanggapin mo na ako bilang disipulo. Sobrang taas ng kwalifikasyon ng disipulong ito. Kaya kong maghain ng tsaa at tubig para sa iyo. Handa akong maglingkod sa iyo sa lahat ng oras. Sobra na, parang pilit na pilit at nakakapagod pa. Tumayo ka, hindi ko tatanggapin bilang disipulo ang ganito. Hindi po, Master. Sa Kinyunsong, kulang talaga ang mga formation master. Sa hinaharap, kakailanganin na ipamana ang iyong kasanayan. Hindi ka malulugi, hindi ka rin maluloko. Ang dating niyang mana. Gusto ko nang pagpaluin ng kidlat ang maingay na ito hanggang mamatay. Nagbibiro lang ako. Totoo ka nga, mahal na langit. Sa katawan mo mismo sasaluhin ang kidlat. Siya ay malapit nang umabot sa Huashen. Napilitan siyang umangat sa mismong lugar. Kuya 7, tapos mo na bang saluhin ang kidlat? Bilisan mong bumalik sa sekta para saluhin ang bantay ko sa formation. Kailangan kong pumasok para lumaban sa kidlat. Master, huwag kang mag-alala at dumanas ng tribulation. Sa akin na lang ang bahaging ito. Kahit ang buhay ng disipulo ang itaya ko. Hindi ko hahayaang malaglag kahit isang hibla ng buhok ni Uncle Master. Sip-sip.
Kuya, sa formation na ito, parang may isang bagay na nakasingit na hindi dapat narito. Isang bagay na hindi dapat narito. Langgam. Sumuko ka o mamatay. Ako ay tunay na immortal, ang daon na kinilala mismo ng langit at lupa. Ang hamak na langgam na tulad mo, karapat-dapat din ba? Susuko na ako. Ipinapangako ko, big boss mo, ililigtas ko ang buhay niya. At pipirmahin ko siya sa master servant contract. Siya ang Panginoon, ikaw ang alipin. Kuya Seven, ano ba yung kalokohan na iyan? Kahit basura siyang nasa foundation stage, bagay pa rin siya sa akin. Ako ngang basura, saan ako babagay sa marangal na immortal? Nangangahas ka pang itakwil ako. Gusto kong makipagkontrata sa kanya. Inumin mo ito. Ano bang lason ito? Pinakamasamang lason para sa puso ng babae. Ang katas ng mutasyon na mapait na ampalaya sa loob ng aking space. Kung ayaw mong uminom, hahayaan kong durugin ka ulit ni Kuya Seven. Ang galing ni Yuan Bao. Uminom ka pa ng mas maraming klase ng parusang inumin. Ay, hindi pa, kuya. Dumating na ang kidlat ng master. Ikaw na ang tumanggap sa akin bilang disipulo. Ako na ang sasalo ng kidlat para sa iyo. Hindi tama ang kidlat na ito. Kailangan kong agad na umangat sa langit. Hindi ko pwedeng idamay kayo. Kuya, bilisan mong pumunta sa bundok yung Xiao para harapin ang tribulation. Iwan mo na rito sa amin. Ngayong araw ang kidlat. Baka may diferensya sa mga mata. Hindi pwedeng suwayin ang utos ng may-ari ng basura. Muli na namang pumalpak ang plano kong gumanti. Munting siya sa sekta, munting siya sa sekta. Tingnan mo ako. Ako ang pinaka may potensyal na ikalimang antas na master ng pormasyon sa lalawigan ng Kinyon. Tinanggap ako ng panganay na kapatid sa sekta. Sulit na sulit, hindi ka ba? Alainan. Ikaw lang ay nasa tugatog ng ikaapat na antas. Huwag kang magpanggap at mangloko pa rito. Ikaw lang ay nasa tugatog ng ikaapat na antas. Huwag kang magpanggap at mangloko pa rito. Grabe, nakita mo pa talaga iyan. Master ka rin ba ng pormasyon? Hindi lang ako. Mas malakas pa ako kaysa sa iyo. Nasa yugto ng pagbabagong Diyos pala siya. Matandang halimaw, paano naging posible yan? Walang bakas ng malabong aura ng bagong anga. Ang tansong isdang may kilay na parang ahas ay kayang silipin ang lahat ng bagay sa mundo. Kapalit niyan ang bawas sa haba ng buhay. Kaya pala ang hina at lupaypay niya tingnan. Tiyuhin sa pagsasanay, alam kong ayaw mo sa akin dahil mahina ang talento ko. Pero isa lang akong walang silbing may apat na espiritong ugat. Ibig bang sabihin, ang mahihina ay hindi karapat-dapat mag-cultivate? Nga, ang apat na espiritong ugat ay talagang nakakaawa. Narinig ko na may pilang paglilinis ng buto sa bahay auksyon ng Shumo pagkalipas ng 5 araw. Iyon ang bagay na kayang baliktarin ang tadhana. Kapag naisaaktibo lang ang aray na pumapatay sa espiritu, ang mga taong nakulong sa loob ng aray, tiyak na lalapit at magmamakaawa sa akin ang dalawa. Nasa loob pa ng aray ang ikaapat kong senior na kapatid. Kapag gumalaw ka pa ng kalahating pulgada, ang itak na ito ang tatama sa tuktok ng ulo mo. Isang munting mundo na walang batas ng langit, ay nag-evolve pa ng lila na kulog. May kapangyarihan ng langit sa lila na kulog na iyan. Kuya, papatayin ko ang batang ito.
Aangkinin ko ang lila na kulog. Hindi maaari, Ziming. Doon dumaraan sa tribulasyon ang anak na babae ng emperador ng langit. May mata ng panakip-langit na nakasubaybay. Kung basta na lang sasabak sa kalamidad, magkakagulo ang 3,000 mundo. Pupuksa sa angkan naming linang siyam na salinlahi ang emperador ng langit. Mga mabababang langgam lang sila. Kapag nakuha ko na ang lila na kulog at ang enerhiya ng dragon, walang kwenta ang emperador ng langit. Tapos na, nawalan na ng kontrol ang 3,000 mundo. Tapos na ang angkan ng Li. Agad na paalisin sa Loche ang lahat ng tao ng angkan ng Li. Palihim na ipadala si Yuxi sa angkan ng Feng. Tapos burahin ang alaala ninyong lahat at tumakas na kayo. Lungsod ng pagpapanday talim. Ano ang ginagawa ng mga langgam na ito? Bakit lahat sila papunta sa lalawigan ng Qingyun? Saan ka nang galing? Narinig ko na may auksyon ng prutas na Tianyuan sa lalawigan ng Qingyun. Nababaliw na ang mga makapangyarihan sa buong siyam na lalawigan. Prutas na Tianyuan, hahaha. Talagang langit na ang tumutulong sa akin. Ang ganitong banal na bagay, kayo lang na mga walang silbi ang babagay. Maliban sa teleportation array, may iba pa bang daan? Tahakin ang nakamamatay na lasong hadlang sa pagitan ng dalawang lalawigan. Isa lang namang maliit na hadlang ng lason. Lila na kulog, enerhiya ng dragon, prutas na Tianyuan. Itong munting mundo. Sisipsipin ko ito hanggang maubos, hahaha. Ikapitong kuya, pakiusap. Hayaan mo akong isama si Luanjin sa auksyon. Ipinapangako kung hindi ako gagawa ng gulo. Hindi gagawa ng gulo. Ang prutas na Tianyuan na muntik nang magpasabog ng kaguluhan sa Qingyunzhao. Sino ang naglaglag ng sisi kay Senior Kuya? Ikapitong kuya, nagkamali ako. Pakiingatan ang sikreto. Kapag lumabas sa pagsasara si Senior Kuya, baka bugbugin niya ako hanggang mamatay. Hayaan mong sumama si Chayan sa iyo. Tandaan mo, huwag kang mamatay. Hahaha, aray. Pasensya na, iha. Sobrang siksikan. Gah, tumakbo na ang maliit na magnanakaw dala ang sisidlan ng mga gamit. ₱1,000 spirit stones ang bayad para bilhin ka. Sa totoo lang, ang umarkila sa iyo para magnakaw. Yung babaeng may asul na hairpin sa ulo, ha? Walang silbing gastador. Tumahimik ka na. Ang impormasyong gusto ni Yun Kingsi. Malaki ang binayad ko para ipahawak sa inyo ang target. Kayo sa Tongwen Pavilion, hindi lang kayo sumunod sa usapan, kundi ipinagtanggol pa ninyo ang batang iyon. Kahit pa ako ang napagbintangan sa gulo. Ang batang iyon ay inapi at ininsulto ng buong nayon. Itinulak siya sa hukay na walang balik. Kumilos lang siya para ipagtanggol ang sarili. Ngayon, alagad ko na siya. Sino mang manakit sa kanya, hindi ko palalampasin. Ang taas ng ere mo para sa isang Sushen realm. Kung gagamitin ko ang listahan ng mga kaaway ni Miao Yinyangzi mula 1,000 taon na ang nakalipas, para ipagpalit sa mga bakas, ha? Alam mo kung nasaan ang listahan. Ang inapo ng pamilyang Qin, maipapadala ko ang mga tauhan mo sa huling zoo para maghanap ng mga bakas. Ang kondisyon, bantayan mo ng maayos ang alagad mo. Kung mangahas siyang magdala ng sakuna sa mundo, ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Sakim na ambisyong tulad ng lobo, walang utang na loob na lobo, pabidang uto-uto. Hahaha, sige na nga, paalam na. Lumabas ka na. Ang bango ng amoy niya. Talagang mabango. Takbo na. Takbo na, kawawang uto-uto. Kapag kumibo ka pa mamaya, ipaluluto ka ni Kuya Seven hanggang maging sabaw ng kalapati. Narinig ko raw na sa pagkakataong ito, may mas nakakatakot pa kaysa sa prutas na lingyuan. Lahat ng mga ninuno ng 3 malalaking sekta ay lumabas na mula sa pagkakasilid. Lile, huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Baka patahimikin ka ng tuluyan. Hahaha.
Hehe, hello sa iyo. Ako si Sheng Shaik, ang kakaiba mo talaga tingnan. Gusto mo bang sumama sa akin pumasok? Ang tingin ng babaeng ito, parang ilang daang taong gulang na halimaw. Parang tumitingin sa biktima. Hindi na, salamat. Binigyan ka na ng respeto, ayaw mo pa. Dahil lahat naman ay sa tingin nila, karaniwan lang ang hitsura mo. Ako na ang pupunit sa sigil mo ng pagtatago ng aura, para mamulat ang lahat. Paano kikilalanin ni Zuoyan, ang isang basurang nasa key refining stage? Bilang amo. Ano iyon? Kahit ang spirit beast sa key refining stage ay kayang makasugat sa isang nasenso. Ang tapang ng ulol na iyon nangahas manakit. Miss Sheng, may mga tao. Dakpin ninyo siya para sa akin. Key refining laban sa Golden Core. Kung ganoon, maghihilata na lang ako. Saan niya kakayanin iyan, bata pa siya. May body-protecting magic artifact ka, ha? Ilabas ang Death Warrior ko sa Nasenso stage. Ngayon, kailangang mamatay siya. Perpekto ang Nasenso stage para pampainit ng kamay. 14 na anyos na nasa ikasyam na antas ng key refining. Pinadapa niya ang isang Nasenso stage. Anong batang Diyos-Diyosa ng isang ibang mundong angkan ito? Hinirang na tagapangalaga sa God Transformation stage. Bise punong tagapangasiwa ng Shumo Auction House. Qian Feng, bulag ang mga mata mo. Nabangga mo si Yun Qingxi. Matagal nang may utos ang batang Panginoon. Ang pribadong silid na Tianzino. Isa ay handa na para sa inyo. Yun Qingxi, wag mo akong patayin. Mangmang ako, hindi ko nakilala ang isang dambuhalang tao. Nang gusto mo akong saktan ng malupit kanina. Hindi mo naisip kung mabubuhay pa ako o hindi. Hilain siya palabas at parusahan ayon sa patakaran ng pavilion. Yun Qingxi, pakiusap. Sa yugto ng paglinang ng Qi, kaya pang mapaatras ang Yuaning. Yun Qingxi. Ang sikreto mo ay magiging akin na rin agad. 14 na taong gulang, ikasyam na antas ng paglinang ng Qi. Nasa kamay ko, pero hawak niya ang pinakamataas na token ng panauhing tagapayo ng Tongguan Pavilion at Kunsuan Pavilion. Nakakatuwa talaga ang batang ito. Mahalagang panauhin ng silid 90 Vaisham. Pansamantalang ipinagpa-auction. Hindi mangahas magpasya si Matandang Zeng. Pakiusap, kayo na po ang magpasya. Pansamantalang ipinagpa-auction. Binabali mo ang mga patakaran ko. Gusto kong makita kung anong klaseng basurang piraso iyan. Teknik ng kultibasyon sa kalahating hakbang na antas ng immortal. Siyam na espada ng tiangang. Isang simpleng nasa yugto ng paglinang ng kilang siya. Naglalakas loob pang ang ilabas at ipabenta ang teknik ng antas ng immortal. Iparating ang utos. Itong bagay na ito ang magsisilbing pangwakas na tampok. Ituring ninyo na parang ninuno at pagsilbihan. Huwag ninyo itong pababayaan. Unang item sa auksyon, ang ika-6 na ranggong espiritu ang sandata, King Luan's Sword. Panimulang tawad, 1,000,000. Mababang uri ng batong espiritu. 5,000,000 ang sa akin. 5,000,000 agad sa unang item. Maaga pa yata. 5,000,000 ikalawang tawag. 50,000,000. Saan sumulpot ang gastador na ito? 5,000,000 para sa isang sirang espada na ika-6 na ranggo. Paano pa ba ito lalaruin? Baliw ba siya? Mahalagang panauhin ng silid 90 Vaisham. Agad siyang tumawad ng 50,000,000. Pasok ang deal. Nakaka-interes. Ang ika-6 na ranggong likas na kayamanang espiritu ay naibenta bilang karaniwang artifact. Mga hindi marunong kumilala ng halaga. Yuan Bao, nasaan na yung buto ng dragon na binili ko 2 taon na ang nakalipas? Aksidente ko yatang nakain bilang merienda. Ibabalik ko sa iyo sa susunod. Kapag nahuli pa kitang kumakain ng palihim, isisiksik ko ito sa balat ng itlog mo. Gagawin kitang itlog na nilagas at saa. Lumabas ka dyan. Lumabas ka na. Ika-4 na item sa auksyon, teknik ng kultibasyon sa antasksuan. Panimulang tawad, 1,000,000 na mababang batong espiritu. 30,000,000 ang sa akin. 50,000,000 kalaban mo na ako. 150,000,000. 20,000 pinakamataas na batong espiritu. Para lang sa sirang teknik sa antasksuan, ganyan na sila mag-agawan. Kapag inilabas ko na mamaya ang aking kalahating hakbang na teknik sa antas ng immortal, mukhang magugulo ang lalawigan ng King Yun. Susunod, ang ika-5 item sa auksyon. Ang pinakaprestihiyosong batong lila na pulang apoy, hiyas ng isang alchemist na walang kakaibang apoy. Aba, dumating na ang malaking isda. 35,000,000.
Katamtamang batong espiritu. Bakit ka nanginginig? Sabihin mo sa kanya, akin na iyan sa 60 milyon. Silid 90 Siyam, 60 milyon. Katamtamang batong espiritu. Nako, batong espiritu iyan. Hindi iyan mga batong ordinaryo. Sino ba talaga siya? Sobra na ang pang-aapi. Umaasa lang sa pera at impluensya. Naglalakas loob na manggulo sa teritoryo ng sektang Huoyun. Pupuntahan ko na ngayon at papatayin ang lintik na babaeng iyon. Hindi maaari, Panginoon ng sekta. Tingnan mo ang nasa itaas. Nagpasundo si Bailiyuan mo ng higit sa 10 eksperto sa antas ng huwad na Diyos para magbantay. Kung aatake tayo ngayon, hindi tayo makakalabas ng pinto, magtiis muna tayo. Panimulang tawad ng prutas na lingyuan, 200,000. Pinakamataas na batong espiritu. Ako ang tataya. Ay, ang bagal mo, 2 milyon. 2 milyon at 10,000. Ha 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 ha. Bumalik si matandang fan sa sekta para kumuha ng mga batong espiritu.